Uy, sensya na. Desdiretso na tayo kaya lakas mo yung ganito ko sa sinusunod. Ayos na, wala ka nang magagawa sa bangis lang to. Bagay. Ay, sino may sinalihan ka? Isiyasayaw ng mga Muslim, yung sa tribo ng mga Maranao. Basically, pinapakita niya ang royal way ng paglalakad sa tribo nila na naninirahan malapit sa lawa ng Lanao. Sinasaya ng mga babae nila sa korte ng mga hari bago ang mga mahalagang event. Mahalagang i-emphasize dyan ang matikas na paglalakad na tinatawag nilang kini-kini, kasama ang pumaypay o apir, kaya pinangalan ng pag-apir. Lucas, nandito ka din pala. Good afternoon. Good afternoon. Good time to, actually. Sa pagkakalit ko, may sinilihan ng dance troupe noon, eh, no? Oo, pero dati na po kasi yun eh. Ba't hindi ka mag-apply dito? Open na open naman ang club namin sa mga bagong miyembro. Mas lalo na at may experience ka na. Sigurado akong magugustuhan mo dito. Ganun po ba? Pag-isipan ko muna kasi parang kakapusin ko kami sa oras ko. O sige, kung handa ka na, puntahan mo na lang ako. Pati na-announce ka pala sa FB page namin, ha? Pero mag-perform kami ng traditional dances dito ng Miraculous 4 p.m. Specifically, ang asik, isang Muslim dance. Kung hindi ka familiar sa kanila, okay lang. Sigurado ako maaakit kayo sa galing ng mga anak ko. At baka na rin mapag-desisyonan mo na sumali o hindi, Lucas. O sige na, napatagal pa kayong dalawa ni Dayan at Lucas. Salamat ulit. Thank you po.
ganda nilang kumilos. Pero, may gusto ba itong ipahiwatig? Napahiwatig ng Asik ang storya ng isang aliping babae na sumasayaw para sa puso ng kanyang among sultan. Nagmula ang sayaw sa Maguindanao, kung saan nakasuot ang babae ng mga kwintas, makapal na makeup at mahabang headscarf. Pero pagkatapos ng sayaw na ito, kadalasan ito sinusundan ng singkil. Ano naman meron doon sa sayaw na singkil? Mukhang hindi nila ata i-perform. Sa tingin ko dahil kulang pa sila sa members sa club. Pero ito na nga, ang singkil naman ay nagmula sa mga Maranao na kinukwento ang sambahagi ng epikong darangin ng Maranao. Pinapakita nito ang pagligtas ni Prinsipe Bantugan kay Prinsesa Gandinga na idinukot ng mga diwata na nagpalindol sa kagubatan. Ang pagkukrus ng mga kawayan na nire-representa ang mga punong nahuhulog sa paglindol habang matikas niya itong iniiwasan. Sa dulo ay maliligtas na niya si Bantugan. Dapat sa panonood ng performance namin ngayong tanghali, bukasin lang itong practice ng mga members namin. Kaya, sana nyo pa ibigay sa kanilang galing. Short announcement lang po, magkakaroon po kami ng auditions para sa mga gusto sumali. Open po ito ng buong week. And sa mga interested po, mga after class po, hanapin nyo lang po ka para mag-apply, okay? And that's all. Thank you ulit sa panonood. Hindi ko na-expect na gano'n kaganda yung magiging sayaw nila. Nakikinig ka ba? Wala kang imik. Hala! Ano yung sayaw niyo pala kanina ang ganda. Tsaka di ko maalis yung mata ko sa inyo kasi ang galing niyo. So... Uy! Sina! Meron ba ganun? Parang diling-diling naman yung sa akin. Awkward ba ako? Hayaan mo na, ganun talaga si Dina. Simula bata pa kami, hindi na talaga siya nakakainig. Ganun ba? Ikaw si Lucas, di ba? Oo, bakit? Sige na, bye-bye! Ayan! Ay, Lucas! Tama-tama! Okay? 1, 2, 3. Salamat. Gagalingin na talaga namin doon. Next, Dayan Bailar at Lucas Armonia. Hindi ko maiisip na sasayawan nila ang lumaga ng dalawa lang sila. Kadalasan pag grupong sayaw to. Cordillera Dance to, no? Anong kwento? Di ako masyadong pamilyar. Nanggaling siya sa tribo ng mga Kalinga sa Northern Luzon. Sinasayaw siya sa Kalinga Dance Festival o Tachok kung saan sineselebra nito ang bagong panganak ng mga una nilang sanggol, isang kasal o isang peace treaty. Kung hindi halata sa sayaw, iniimita nito ang paglipad ng mga ibon. Ganoon ba? Good afternoon at salamat sa pag-meet sa akin. Pasensya na, di ko talaga kaya maka-attend today para sa meeting natin. Pero, bago tayo dumiretso sa agenda natin, batiin muna natin ang ating mga bagong miyembro. Para sa magaganap na intrams next week, lahat ng mga club para magpresenta ng performance o kaya exhibit para dito. Nang mas marami na ang mga members natin, mas mapaparami na rin ang mga option natin. Ang next team natin ay Spanish Influence Dances. At simula ngayong week, dapat ma-familiarize na kayo dito, Dayan, Rina, Lucas, and Aaron.
Ang galing! Magpapaturo na lang ako kay Ped para ako naman ang partner ni Rina. Oo nga eh. Paturo ka na lang kay Ped. Pero alam mo ba, ang abaruray ay isa sa mga Spanish influence na sayaw na nanggaling sa mga salitang aba at ruray. Ang aba ay basically hair or high sa English, habang ang ruray ay nickname para sa aurora. Kinikwento nito ang babaeng nag-aalok ng alak sa kanyang mga bisita sa isang samahan. Ang pagbibigay niya ng alak ay signal para sa simula ng kantahan at sayawan, at para na rin mapupur siya ng lalaki niyang bisita. Hindi naman pala mahirap sayawin yung ano, no? Yung abaruray. Ano ba yung kaibigan mo? Manhid ba yan o bulag? Hindi ko alam. Baka di lang siya swimming. Kahit naman ako nakikita ko, siya lang ayaw. Bahala siya. Siya naman yun. Uwi na ako ha. Uwi ka na? Sige, hintayin ko pa si Rini. Bye-bye. Ingat. Init. Okay, listen everyone. Gusto kong i-congratulate nyo ang sarili nyo sa napaka-impressive nyong performance. Alam kong napakabilis nito pero need po natin mag-practice para sa sasawin natin by the end of the school year. Mas special ito at ipe-perform siya ng ating top members na sina Ray, Dayan at Rina. Ang susunod nating performance ay Sayaw sa Salakot. Gusto nyong mapanood? Tara sa field! Sa kanu? Kilala bilang rural dance, ang sayaw sa salakot ay nagpapakita ng mga babaeng nagpapakitang gilas ng kanilang makulay na salakot. Mga sombrerong gawa sa ratan na may malapad na pardilya ang protekta sa ulan at araw. Nagmula siya sa mga naninirahan sa mga lambak at kapatagan ng Panay Island sa Visayas. Ginagamit nila ang salakot sa pag-enhance ng kanilang mga moves. Pati na rin, inirerepresenta ang mga magsasaka. Sineselebra rin ito ang matagumpay na pagtubo ng kanilang mga tanim, pati na rin ang kalayaan.